kapatid, mapansin po natin dito that Elijah poured out his despair openly before God. Ibinuhos po niya yung puso niya sa Panginoon. Well, God listens to honest pain, hindi po perfect prayers. Kahit pautal-utal po tayo sa pananalangin, God does not concern about that. He is not concerned about that, kapatid ko. Ang gusto ng Panginoon, we are sincere and we are honest sa pagsasabi po natin sa ating Panginoon. Because God is not burdened by your burnout, kapatid ko. Pero, dapat po tayong mag-ingat, ha? Dapat po tayong mag-ingat. Because emotional pain, alam po niyo, nung ako po ay, bago ko po nakilala si Mrs., ilang beses din po akong sinaktan ng mga babae. May nagsabi pa nga sa akin, sabi niya, alam mo, Ikle, gusto kita, pero ayaw ko yung gawain mong pastor. Sabi ko, ha? Sakit naman yun, gusto mo lang pala ako, pero ayaw mong sumama sa district, ayaw mong sumama sa mga churches, ayaw ko, at ayaw ko din ang bulsa ng pastor kasi walang pera. Tama ba, Chef? Salamat po sa sponsor po namin ngayon sa gas ngayong Sabado. Alright? Alam po yung si Sister Chef, dahil ka po yun ng 48 hours duty sa Tarlac Medical Center. Kaya pagdating po namin dito kanina, hindi po niya namalayan, nandito na kami. So hindi po siya ginising. Nakatulog pa rin siya kanina. So thank you so much, Sister Chef. Emotional pain can distort reality, kapatid. Akala po ni Elias, mag-isa na lamang siya nagtatapat sa Diyos. Yun ang akala niya. Pero ang sabi ng Panginoon, I have reserved 7,000 in Israel. Kasi inisip natin, yung elder, napakabaluktot, mag-isip, hindi tama yung theology niya. Ako na lang, Panginoon, ang nagtatapat sa Hills State Church. Mali ka. Marami pa dito ang tapat ng mga anak ng ating Panginoon. Elijah ay biktima ng maling akala. Because hindi po lahat ng iniisip natin ay totoo at hindi po lahat ng nararamdaman po natin ay totoo. Tama? Gaya po kanina, kung nakita ko po yung head elder natin, ako medyo dapat pakisabahan ko. Pero sabi, napansin natin ng kapatid, ay si ma'am. Ay sorry, dapat hindi kita sinabi. No? Sabi niya, pastor, mukha lang siyang matama. Pero mabait siya. Diba? So mga kapatid, minsan maling akala. Minsan maling akala. Because emotional pain can distort reality. Na pagka may problema ka, sinasabi mo, Panginoon, parang hindi mo ako mahal. Panginoon, parang hindi mo ako pinagbabahala. Parang Panginoon, parang puro pagsubok na lang yung binibigay mo sa buhay ko. Minsan, nagkakamali po tayo sa maling akala. Minsan din po, hindi totoo yung nararamdaman po natin. Because feeling alone does not mean you are alone for God is with you. No, may kwento po bago po tayo matapos. Okay lang? O, ito po yung nangyayari doon po sa Cagayan, sa may Kailumanuhan. Meron po ang kaibigan na pangalan po niya si Pastor Ted May Timuri. Bumubuo siya ng grupo ng mga VOY students. Pumunta po sila sa Cagayan. So, tumuloy po sila doon sa isang tahanan ng nagmamayari ay hindi po isang Seventh-day Adventist. Isang matandang babae. Tapos, first night ng crusade, wala pong pumunta. Kundi yung lamang babae na matanda na may-ari ng bahay na tinuluyan ko nila. Second night ng crusade, wala pa rin pong pumunta. So nagsimula na po magtaka yung mga estudyante. Kasi kada umaga, pumupunta sila nagdadalaw, nag-iimbita. Tapos ang sabi ng mga taong nakakausap nila, sige po, pupunta po kami. Pero pag sapit ng gabi, wala. Ayaw nilang pumunta. Magiging isang linggo. Wala pa rin pong gustong pumunta at makinig doon sa buwagan. Pero ang ginagawa ng mga tao sa palibot ho ng venue, binubuksan yung kanilang bintana. Sabay sinasara din ng mabilis. Na parang may ginakatakutan. Tapos maya-maya, biglang tumayo yung matanda. Yung babae kasama nila, yung matandang babae. Sabi niya, alam niyo, naaawa na ako sa grupo niyo. Lagi kayo nag-iimbita, sabi niya, pero walang gusto pumunta. Naaawa ako sa inyo, sabi niya, alas sinaawa talaga sa inyo, sabi niya. Pero alam niyo ba ang dahilan bakit ayaw nilang pumunta? Sabi niya ganyan. Ayaw nilang pumunta kasi andito ako. Dito sa lugar namin, sa Cagayan, sabi niya, ako ang kilala na pinakamakapangyarihang mangkukulang.
So, totoo nangyari po ito mga kapatid ha. Huwag niyo sabihin nagbubulatsing ako ha. Tapos, nagtinginan po yung mga estudyante. Yung kasama pala nila, hindi lang po magkukulang. Pinakamakapangyarihang magkukulang. And it already makes sense kung bakit walang gustong pumunta doon sa lugar na yun, sa Buluhagan. Pero sabi ng matanda, ang pinagtatakhan ko sa grupo ninyo, ang sabi niya, ako ang nagluluto ng pagkain ninyo. Mag-iisang linggo na kayo sa bahay ko. Bawat pagkain ninyo, nilalagyan ko ng lason. Hanggang ngayon, buhay pa rin kayo. Napatunayan ko, sabi niya, hindi pala ako ang pinakamakapangyarihan. May mas makapangyarihan pala sa akin. Sabi niya, kaya kikilalanin ko yung Diyos nyo, at pag nakilala ko siya, tatanggapin ko siya sa buhay ko. Alam po ninyo nung narinig po yun ng mga tao, yung pong sunod na gabi, puno. Oo! Natutuwa sila kasi magbabagong buhay na yung kinatatakutan nila. Okay? Dito naman sa tingin ko, wala naman pong mga kinatatakutan ko dito. Ano po? Kasi madaming tao, every Sabat. Ano po? Pagka family time na, halos ko lang nakaupo at saka pag Sabbath school. Siguro, pag Sabbath school, may mga kinatatakutan po kayo dito. Pero nagbagong buhay na po yun. Ano po, mga kapatid? So kapag tayo po ay nasa paglingkod ng Panginoon, bagaman tayo po ay nahaharap sa mga pagsubok, pinaalala po sa atin mga kapatid na hindi po tayo nag-iisa at kasama po natin ang ating Diyos. Number 6, ang pinapamuli. 1 Kings 19 verse 15. Then the Lord said to Elijah, go, return on your way. So after God listened to him, mapapansin natin, doon lamang po nagsalita ng mahaba ang Panginoon. God spoke to him. So kung pag-aaralan po natin, nakaranas po si Elias ng apoy, ng malakas na lindol, at ng matinding hangin. But God was not in the dramatic display of power. He was not in the whisper. He was in the still, small voice, the quiet voice of love and direction. Because Elijah needed stillness to hear God. At tayo rin po, kailangan rin po natin ng katahimikan para marinig ang Diyos sa ating buhay. At kinakailangan po natin, mga kapatid, ng panahon na kasama ang Panginoong Diyos at makausap po siya ng masinsinan. Now, in conclusion, kapatid ko, the story of Elijah is not a story of failure. Hindi po ito kwento ng pagkabigo sa pananampalataya. This is a story of healing, kagalingan, and restoration, pagpapanumbalik ng Diyos. God does not shame us in our weakness. Hindi tayo pinapahiya ng Panginoon dahil may mga kahinaan tayo. God meets us in our weakness. Doon tayo pinupuntahan ng ating pong Panginoon. And some of you, marahil, are hurting in ways no one else sees. But God sees every tear from our eyes. Alam po niyo mga kapatid, natapos po ang 2025 and many people were not celebrating. Many people are surviving. And perhaps the greatest miracle for many of us in 2025 was not success, but survival. Noong doon po kami sa Zambales, may lumapit po sa akin isang elder. Ang sabi niya, Pastor, sabi niya, bagbag yung aking damdamin. Last November, na maalam yung aking asawa. Na maalam yung aking asawa. Alam po niyo mga kapatid, uulitin ko muli yung mensahe ng awiting napakinggan po natin. Na huwag lang po natin ipahayag ang katotohanan. The song reminds us that we have to be the love of Christ. Dapat po tayong magsilbi bilang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa po sa atin. Now, this new year, I want you to remember, kapatid ko, gusto kong maalala po natin palagi that God wants to heal what the previous year has broken. And I want
want you to always remember that the God we worship is a God who heals and restores. Ang Diyos natin kung sinasamba ay isa pong Diyos na nagpapagaling at nagpapanumbalik ng ating buong pagkabasa. Happy Sabbath po sa ating lahat.